Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng Exodo. Ang kabanatang ito ay konklusyon ng bahaging ito ng Exodo. Makikita natin ang paggamit ng Diyos ng tipan para tulungan ang mga Israelita at kanyang ipinangako na siya'y kanyang hinirang na bayan. Ito ay parang pagpapakita ng Diyos ng Israel ay ang kanyang hinirang na asawa. Sila ay tatawagin niyang banal na bansa at maharlikang pari. Ngunit binibigyang diin ng Diyos na dapat sundin ng mga tao ang kanyang mga salita at buong puso itong isabuhay. Ito ay katulad pa rin ng pakikipag-asawa na kung ang isang tao ay tila nag-propose sa atin, dapat po tayong tumugon at dapat po tayong maging tapat. Mula chapter 20 hanggang 23, makikita po natin ang napakaraming mga detalye kung paano dapat mamuhay ang mga Israelita. Tayo po ay nasa chapter 24 ngayon. Ito po ang tila punto na ng pag-aasawa. Pagdating sa mag-asawa, sila ay nagpapalitan ng mga pangako, magbibigay ng pagpapakita ng pag-ibig. At sa chapter 24 ay makikita po natin ang lahat ng bagay na ito. Para bang seremonya ng pagkakasal. At ang pinakamahalagang bahagi ng seremonyang ito, iyon po ay ang umakyat sa bundok.
pinili ng Diyos ang mga Israelita upang makumpleto ang kanilang seremonya. Ngayon, ang pag-akyat ng mga tao, ipinapakita po sa kabanatang ito kung saan sila nagtungo. Ang pag-akyat ay makikita natin sa verse 2, verse 9 at verse 13. Si Moses ay ilang beses nang umakyat sa bundok Sinai. Verse 1 at 2, yun po ay ang mga bagay na nangyayari sa bundok. Sa mga sumusunod naman na kabanata ay kung ano nangyari sa baba ng bundok. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamapagat. Umakyat sa bundok ng Diyos, sama-samang umakyat sa bundok ng Diyos at magkaroon ng tipan sa Kanya. Kung nais po natin na magkaroon ng interaksyon sa Diyos, dapat pong handa tayo na umakyat sa Kanyang presensya. So verse 1 at 2, yun po ang mahalagang parte. Yun po ay tungkol kay Moses at sa ilang mga leader. Sila ay umakyat sa bundok Sinai. Yun po ay para dumulog sa presensya ng Diyos. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin, sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Si Moses at Aaron at ang dalawang anak ni Aaron, yun po ay si Nadab at si Abihu. Si Nadab at Abihu ang unang henerasyon ng mga hinirang na pari at kanilang pangungunahan ang marami pang mga tao na umakyat sa bundok. Ngunit sa verse 2, binigyang diin na Diyos na tanging si Moses ang makaaakyat. Samantalang ang iba'y mananatili lamang doon dahil ang Diyos ay selosong Diyos. Pumili na ang Diyos ng ilang mga tao upang makadulog sa Kanya. Ang mga Israelita
ay tila malayo sa presensya ng Diyos. Pagkatapos si Moses ang tanging makakaakyat lamang, ipinapakita po nito ang iba't ibang posisyon ng mga Israelita pagdating sa kanilang pagdulog sa Diyos. Kahit na po tayo ay nasa baba lamang ng bundok, naroon pa rin ang presensya ng Diyos. Ito ay nagtuturo din na matutong magparaya. Sa chapter 19 hanggang chapter 24, si Moses ay napakaraming dapat na gawin dahil kailangan niyang alagaan ng mga Israelita. Ang Diyos ay nangungusap kay Moses na dapat niyang pangalagaan ng mga Israelita. Tayo man din bilang mga hinirang na pari ngayon sa bagong tipan, kung nais po nating dumulog sa Diyos, dapat po tayong matutong magparaya. Palayain o kaya lumayo sa mga bagay na hindi na po natin kayang ayusin. Maaaring may mga bagay na nahihirapan tayong ayusin sa ating trabaho, sa ating pamilya, ngunit matuto po tayong ipagkatiwala ang lahat ng iyon sa Panginoon. Dapat po nating tandaan na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang magparaya at ang hayaan ng Diyos na kumilos. Ito po ay magandang paalala para sa atin. Tayo po ba ay dumudulog sa Diyos? Sa ating pagdulog, tayo po ba ay nagdadala lamang ng kabigatan ng loob? Maging si Pastor Joshua at Simo sa tuwing sila ay mayroong curator meeting, hindi lamang sila nakatingin sa mga issue, problema, bagkus ay nagbibigay pasasalamat din sila. Pagkatapos unti-unti ang mga problema na mayroon sila ay nagiging maayos. Dapat po tayong magkaroon ng ganitong perspektibo o kaya ay pananaw. Mula verse 3 hanggang 11 po ang sunod na bahagi. Yun po ang seremonya ng tipan ng Diyos.
Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita. Ang mga ito ay na may sabay-sabay na sumagot. Lahat ng inuutos ni Yahweh ay susundin namin. Kumbaga sa pagkakasal, ito ay pagsasabi ng I do. Sa verse 4 hanggang verse 8, yun naman po ang tila seremonya. Ang tipan ng dugo. Ang verse 5 naman po tungkol sa peace offering at burnt offering. Verse 6. Verse 7, kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas, sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moses ang mga mangkok ng dugo at winisikan ng mga tao. Bakit po may dugo? Ang buhay, ang ibig sabihin po nun ay ang dugo, ang ibig sabihin po nun ay buhay. Sa ating pagsasakripisyo, dapat po nating makita na ang Diyos ang may likha ng lahat. Sa verse 6 ng winisikan niya sila ng dugo ng pinatay na hayop, ito ay tila pagkakaroon ng tipan ng tao at ng Diyos. Hanggang po sa kamatayan ni Jesus, ginamit ng Diyos ang kanyang sariling dugo upang pagsamahin o kaya magkaroon ng maayos na tipan sa mga tao. Ang dugo ng Diyos ang siyang nagpalaya sa atin. Tayo po ay makakapasok sa bagong tipan kasama ang Diyos. Ngayong linggo ay magkakaroon po tayo ng komunyon. Sa tuwing ginagawa po natin ito, ay pinag-uusapan po natin ang tungkol sa dugo ni Jesus.
Si Moses, nang siya ay umakyat sa bundok Sinai, nakita ng mga tao ang kadakilaan ng Diyos. Pagkatapos sila ay nagdiwang, nagkaroon ng tila piyesta. Makikita po natin na para po talaga itong kasal. Ngunit kalaunan, kung matatandaan po natin, ay hindi rin nakapagpatuloy ang mga Israelita sa pagsunod sa Diyos. Sa parehong gabi kung saan ang mga Israelita ay dapat na nakikipagtipan sa Diyos, sila ay hindi rin naging tapat kinalaunan. Ito po ay paalala po para sa atin na binigay na ng Diyos sa atin ang kanyang tipan. Nakapagsabi na tayo ng oo ay do sa kanya, at bilang bagong kasal sa kanya, atin po ba talagang isinasabuhay ang ating pagkakakilanlan bilang kanyang asawa? Isinasabuhay po ba natin ang kanyang mga salita? Ang tutusin, sinasabi po sa Biblia na tayo po ay mahina. At may mga pagkakataon na hindi po natin maarok ang nais ng Diyos. Tulad ng mga Israelita na agad na nagkasala sa parehong araw na natanggap nila ang tipan sa Diyos. Naranasan po natin ang kabutihan ng Diyos, ngunit naroon na maaaring mahulog pa rin po tayo sa kasalanan. Nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pagkatapos ay paulit-ulit na hindi nagagawa ang kanyang mga tipan. Ngunit hindi hiniwalayan ng Diyos ang mga Israelita. Bagkus ay muli niyang binago ang kanyang tipan sa kanila. Ngayon, dapat po nating siyasatin ang ating mga buhay. Hindi po tayo mas magaling o mas maayos kaysa sa mga Israelita. Tayo man din ay mayroong mga kahinaan. Dapat po nating harapin ang ating mga kahinaan. Ang chapter 4 ay mayroon pong isang bagay na itinatanong sa atin. Mayroon po bang mga baluktot na bahagi ng atin pong buhay? Kamusta po ang ating buhay pagkatapos ng ating pagkakasal? Dapat po nating tandaan kung paano natin nakilala ang Diyos, ano ang naging dahilan kung bakit tayo naging mas malapit sa Kanya, at pag-isipan pa iyong o kaya'y alalahanin iyon lagi.
Maging ang mga Israelita ay nahulog sa kasalanan, ngunit makikita din po natin kung gaano kalawak ang pag-ibig, habag, biyaya ng Diyos. Kahit pong mga pastor, mga Bible school student ay mayroon din pong mga kahinaan. Kung tayo po ay handa, tayo po ay kayang gamitin muli ng Diyos. Ang milagro o paghihimala ng Diyos ang siya pa ring nagpapalakas sa atin. Mula verse 3 hanggang 11, iyon po ay tungkol sa pagkakasal. Dapat po nating tandaan na kahit hindi po tayo tapat, ang Diyos ay patuloy pa rin na nagiging tapat. Siya ay naghihintay sa atin sa ating pagbabalik sa Kanya. Siguradong makikita po natin ang Kanyang kabutihan. Verse 12 hanggang verse 18. Yun po ay tungkol kay Moses. Ang kanyang pag-akyat. Ang pag-akyat ni Moses sa bundok Sinai upang makita ang kadakilaan ng Diyos. Umakyat si Moses kasamang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, "Hintayin ninyo kami rito, kasama ninyong may iwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo." Nakita ng mga Israelita ang kalwatitean ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa tuluktok ng bundok, at unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Na natili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Ang kalwalhatian ng Diyos ay nakikita ng mga taong hinirang niya. At sa patuloy na pag-akyat ni Moses ay patuloy ding lumalakas ang kalwalhatian ng Diyos na nakikita. Makikita po natin ang buhay ni Moses ay paakyat ng paakyat at pataas ng pataas. Tulad ng sinabi ko noon, ang pagtaas sa bundok Sinai ay tila pagbibigay ng buhay bilang sakripisyo sa Diyos. Noon, maaaring may ilang bahagi ng ating mga buhay na hindi po natin magamit para sa Diyos. Ngunit kung tayo po ay magiging handa, kaya niya pong baguhin ang lahat ng ito. Maaaring may ilan po sa atin dito. May mga bagay na hindi po natin maisuko. Maaaring handa po tayo na maging cell leader, ngunit hindi po natin maisuko ang ating problema sa kalamnan.
Ngunit muli po tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Nais ng Diyos na mas maging malaya po tayo at huwag manatili sa seguridad na sa tingin natin ay siyang makakatulong po sa atin. Ginagamit ng Diyos ang buhay ni Moses upang mangusap sa atin. Ang atin pong spiritual na buhay ay maiaangat pa kung tayo po ay handa na magpalaya. Kikita po natin ang higit pang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Si Moses man din ay maraming napagtagumpayan kung kaya naman patuloy pa siyang iniaangat ng Diyos. Tayo po ngayon ay mga liping sumunod kay Moses at sa mga hinirang na pari ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap po sa atin. At muli ay dapat po nating paulit-ulit na isuko ang ating buhay sa Kanya. Atin pong isuko ang ating buhay sa Diyos. Naway pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita. Purihin po natin siya. Panginoon, Ikaw ay mayroong tipan sa amin. Tayo po ay ikinasal sa Diyos. Sabihin po natin sa Kanya, laging I do.
Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong pagpapaalala sa amin na kami ay mayroong magandang tipan sa iyo. Muli, Panginoon, nais namin magsabi ng I do sa iyo. Panginoon, ngayon nais po namin magpasalamat sa iyo kung paano po ka namin nakilala. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, tayo po ay manalangin sa Kanya. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay Kanyang hinirang, tayo ay Kanyang pinili. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Tayo po ay tumugon sa Diyos dahil tayo ay Kanyang hinirang. Tayo ay mga alikabok lamang, ngunit tayo ay Kanyang pinangalagaan. Tayo po ay magbigay pasasalamat sa Diyos. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Bago ka pa namin nakilala, ikaw na o Diyos ang siyang pumili sa akin. Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong pagtawag. Nais kitang pasalamatan o Diyos. Salamat na lagi mong ipinapakita sa akin na ang iyong presensya ay laging narito. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa akin. Sa mababang parte ng aking buhay, na kahit ano mang gamot na aking inumin ay hindi ako mapagaling, ngunit niligtas mo ako sa sitwasyong iyon. Panginoon, hindi ka lamang nagkaroon ng tipan sa akin, bagkus ay pinagaling mo din ako sa aking mga kasalanan. At ngayon nga, O Diyos, ay nakapaglilingkod na ako sa iyo full time. Panginoon, maraming salamat. Akin pong ibinibigay ang lahat sa iyo. Ang lahat ay dahil sa iyong kabutihan. Panginoon, nais kitang pasalamatan sa iyong pagpili sa akin. Panginoon, naririnig mo ang bawat kong pasasalamat, ang bawat pasasalamat ng bawat isa sa iyo. Panginoon, sa pinakamababang parte ng aming buhay, pinaalalahanan mo kami sa iyong pag-ibig at biyaya. Panginoon, nakakadulog kami sa iyo ngayon dahil sa sakripisyo ni Jesucristo. Panginoon, naririnig ka namin. Naririnig namin ang iyong pagtawag sa amin. Kahit na hindi kami karapat-dapat, hindi na lamang kami nakatingin sa aming mga kahinaan. Hindi na lamang kami nakatingin sa mga bagay na hindi namin kayang gawin. Ngayon, O Diyos, naway ang iyong banal na espiritu ang kumilos sa aming buhay, sa amin man pong pag-upo, pagtayo. Naway ang iyong espiritu ang mangusap sa amin. Ano ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi kami nakakaakyat sa iyo? Panginoon, nais naming dumulog sa iyo. Nais po namin na makapasok sa tipan na ito. Sinasabi po ng Diyos sa atin
Aking mga anak, dapat kayo maging banal dahil ako ay banal. Tayo po ay muling tinatawag ng Diyos. Panginoon, kami ay handa. Panginoon, handa kami na pagnilay-nilayan ang mga ito at siyasatin ang aming puso, ang aming mga kahinaan. Ano ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi kami makadulog sa iyo, bakit hindi kami makaakyat sa iyo. Tayo po ay matuto kay Moses na isuko ang mga bagay na nagiging dahilan ng ating malayong loob sa Diyos. Tayo po ay umupo. Maaari po ninyong pagnilay-nilayan ang mga bagay na labis ninyong pinanghahawakan lalo na mula sa mundo. Ang lumang tayo, ang ating kayabangan, ang ating kababaang loob. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Maaari po nating isulat sa ating mga palad ang ating mga kasalanan, ang ating mga kasalanan o kaya ay nakakahiyang nakaraan. Maaari po nating isulat ang mga ito sa ating palad. Diyos amang nasa langit, naway ang pang-umagang debosyon na ito ang aming binasa ngayong umaga. Marami kaming nasiyasat, O Diyos, mga bagay na hindi po namin maparaya. Panginoon, tanggalin mo ang aking katamaran ng kawalan ng motibasyon. Madalas ay ayaw kong tumulog sa iyo. Madalas ay ginagamit ko ang pagiging abala sa maraming bagay upang hindi makadulog sa iyo. Sa aking mga paningin, lagi ko lamang nakikita ang mga dapat na gawin, mga gawain, ngunit hindi kita nilalapitan. Panginoon, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, O Diyos, sa aking kayabangan. Patawarin mo ko, O Diyos, sa aking pagtataas ng aking sarili. Nais kong panghawakan ng maraming mga bagay, ngunit hindi kita nilalapitan at hindi rin ikaw ang aking inuuna. Panginoon, patawarin mo ko ang aking masyadong pagiging abala at hindi ako nakakadulog sa iyo ng tama.
Patawarin mo ako, Diyos, sa tuwing ako ay nakakaharap ng mga problema ay mas nakakalimutan kita, lalo na kung ako ay may sakit, hindi ako nananalangin sa iyo, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Diyos, na hindi ako marunong magpasalamat, na maging ang tipan na mayroon ka sa akin ay akin ding nalilimutan. Panginoon, tulungan mo ako upang ako ay makabalik sa iyo at muling makaayon sa iyo upang makita ka. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, naririnig mo ang bawat mong mga anak. Panginoon, ang nais namin ay ang makapanumbalik sa iyo. Nakikita mo ang lahat ng mga bagay na iyong isinulat sa aming mga kamay. Na aming isinulat sa aming mga kamay, Panginoon, naway tanggapin mo muli kami. Panginoon, patatawarin mo ang bawat naming kasalanan. Panginoon, nadidinig mo kami. Panginoon, nais ka naming pasalamatan at papurihan. Panginoon, maraming salamat sa iyong habag at biyaya, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Nais ko pong imbitahan ang bawat mga kapatiran na tayo po ay tumayo, bawat kahinaan na ating isinulat sa ating mga kamay. Nais po nating mapabago ang tipan na mayroon tayo sa Diyos. Atin pong isuko sa Diyos ang lahat ng mga kahinaang ito. Tayo po ay manumala sa Diyos. Sabihin po natin sa Diyos, yes, I do. Pagkatapos ay bitawan na ang mga bagay na nagiging dahilan ng ating paglayo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong habag. Kahit na hindi kami karapat-dapat. Ngunit ngayon, sa chapter 24 ng Exodo, muli mo kaming tinatawag. Handa po kami na isuko ang bawat kahinaan. Panginoon, patuloy kang magliwanag sa aming mga buhay. Ang iyong dugo, O Diyos, ang siyang bumalot sa amin upang makapasok kami at makapagpatuloy sa iyo. Upang kami ay patuloy na mapabago at patuloy na makita sa aming buhay ang iyong kaluwalhatian, ang iyong liwanag, ang iyong pag-ibig. Panginoon, magliwanag ka sa bawat bahagi ng aming buhay. Sinasabi ng Diyos, tayo po ang liwanag. Panginoon, maraming salamat sa tapat na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga pangako. Panginoon, iyong sinabi sa iyong mga salita na sino mang mangungumpisal ng kanilang kasalanan ay iyong muling tatanggapin at patatawarin. Ang akusasyon ng kaaway ay wala na po sa amin. Ang bawat pag-aakusa ng kaaway ay mawala na sa buhay ng bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Panginoon, ikaw ang aming Diyos.
Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Ngayon, ang Diyos ay natutuwa na maging kasama po natin sa ating pagdulog sa Kanya. Hindi po dapat tayo matakot. Sa kabanatang ito, ang 70 mga tao ay dumulog sa Diyos dahil sa tipan na mayroon siya sa kanila. Sa kabanatang ito, ang mga Israelita ay naroon upang muling magkaroon ng tipan sa Diyos. Dapat po nating mahalin ng Diyos ang buong puso, buong kalakasan. Ito po ang itinuturo ng Diyos sa atin. Atin pong ipakita ang 10 utos ng Diyos at sama-samang basahin at sama-samang ideklara na atin pong iibigin ng Diyos sa atin pong buong buhay. At isa pa pong bersikulo mula sa verse 3 ng chapter 24. Sinulat ni Moses ang lahat ng utos ni Yahweh. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay susundin namin. Maaari po nating gamitin ang ating mga phone upang basahin mo ito. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang basambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay ibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng mga nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa 7 araw, kaya't ito ay aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang alalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang lahat ng sinasabi ng Diyos ay aming gagawin. Panginoon, maraming salamat sa iyong tipan sa amin. Ito ay hindi mo kami papabayaan. Kahit sa gabi, O Diyos, nang ikaw ay napagtaksilan, tayo po ay pumasok sa Holy Communion. Gabi nang si Jesus ay napagtaksilan, kanyang kinuha ang tinapay. Tulad ng sinabi sa Exodo, ang lahat ay ipinakaloob sa Diyos. Pagkatapos kumain, kanyang sinasabi na ito ang tipan ng Diyos na kanyang ibinibigay.
Ito po ang dugo ng Panginoong Hesus. Atin pong alalahanin lagi ang tipan na ito ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong dugo. Ang iyong dugo ang siyang nagpalinis sa amin. Lahat ng kabigatang loob, lahat ng mga bagay na hindi para sa Diyos ay mawawala mula sa amin. Panginoon, susundin ka namin ng buong puso. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Atin pong itaas ang ating mga kamay at tumanggap ng pagpapala sa ngalan ni Jesus. Aking pinagpapala ang bawat isa na inyong matanggap ang banal na espiritu na kayo ay magkaroon ng kalakasan. Lahat ng mga bagay na inyo nang isinuko ngayon ay hindi nababalik sa inyo. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, naway mapagpala kayo. Kayo ay mapupuno ng pag-ibig, makakatanggap ng pag-uudyok ng Diyos at ng banal na espiritu. Kayo ay magtatagumpay, kayo po ay naikasal sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Ito po ang pagtatapos ng ating pang-umagang debosyon.